Noong linggo, bilang ganti, sinabi ni Pangulong Donald Trump na papatawan niya ang Colombia ng retaliatory measures. Ito ay matapos tanggihan ng South America country ang dalawang US military aircraft na may sakay na Colombian migrants. Ani Trump, ang aksyong ito ni Colombian President Gustavo Petro ay nagsasapanganib ng national security ng US kung kaya't inutusan niya ang kanyang administrasyon ng karampatang ganti. Kabilang dito ang emergency 25% tariff sa lahat ng produkto ng Colombia papasok ng Estados Unidos. Tataasan niya ang taripang ito hanggang 60% sa loob ng isang linggo. Gayon din ang travel ban at visa revocation sa Colombian government officials at mga kaalyado nito. Papatawan din ng Colombia ng buong emergency treasury, banking at financial sanctions. Dagdag pa ang enhanced border inspections ng Colombian nationals. Ang pagtangging ito ng Colombia sa US military deportation flights ay pangalawang kaso na sa Latin America matapos tumanggi rin ang Mexico sa kawangis na sitwasyon. Samantala, nangangamba ang Colombian sa ganting ito ng US kung kaya't tiniligsan nila ang desisyong ito ni Petro ukol sa deportation flights. Para sa kanila, dapat anyang tanggapin sa bansa ang sariling mga mamamayan nito, lalo na't idinedeport mula sa ibang bayan. Si los deportan de otro país, tienen que recibirlos acá porque este es el país de ellos. Que el presidente no acepta eso, pero si uno viene al país de uno, ¿cómo es posible que no lo acepte? Eso es ilógico, ¿no? Pinangangambahan din ng mga Colombiano ang epekto nito sa pag-aangkat ng mga produkto palabas ng bansa. Nos afecta como tal porque lo que vamos a dejar es de recibir como tal toda la gente que está exportando sus mercancías, lo que va a hacer es detener completamente el comercio de nosotros como colombianos ante los Estados Unidos, o sea, nos va a perjudicar completamente. Anila, ang pagdidesisyon ng pinuno ng bansa ay dapat base sa rasyonal na pag-iisip at hindi sa init ng ulo. Pues la problemática es que el señor Petro debe pensar mejor con cabeza fría, no tanto ideológicamente, sino qué nos conviene como país. Entonces creo que toca pensar más. Samantala, sinabi ni Petro na tatanggapin ng Colombia ang mga migrante pabalik sa bansa kung nakasakay ang mga ito sa sibilyang eroplano at hindi sa US military aircraft. Ito niya ay may kaugnayan sa dignidad ng mga migrante at respeto para sa kanilang pagkatao. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.